aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay inilaan mo para ang kahinaan nami huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mo kaming nagpaparangal sa pagsilang ni San Juan Diego sa kalangitan, ay makadulog sa iyo sa pagtalunto namin sa kanyang pinagdaanan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagampay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit na iyong masasama, upang sundan niya ang kaniyang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon, siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao,
Saan ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa mabuting balitang napakinggan po natin, para po bang naglalabas ng hinaing ang ating Panginoong Hesukristo? Sapagkat parang sinasabi niya po na hindi po niya malaman kung saan ba lulugar. Noong si Juan Bautista nagpunta, siya ay disiplinado. Ang tawag po sa Ingles ay ascetic. Ibig sabihin lahat po ng pagdidisiplina sa katawan ay ginagawa ni Juan Bautista. Di po ba narinig natin sa Ebanghelyo noong nakaraang linggo, ang kanyang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Yun lamang ang kinakain ni Juan Bautista. Pagpapakita na siya ay disiplinado sa kanyang sarili. Ngayon naman po ang Panginoong Hesukristo, bagamat siya rin naman po ay nag-aayuno, marami pong mga kwento sa mabuting balita na mapapakinggan po natin na siya ay nakikipagkasiyahan sa mga tao. Diba kaya nga po nagagalit sa kanya ang mga Pariseyo sapagkat si Jesus nakikita nila nakikipag-inuman at nakikipagkainan sa mga makasalanan. Ibig sabihin po ang naging pamamaraan ng Panginoong Hesukristo ay pakikipamuhay at pakikisama sa mga tao. Iyon lang naman yung kanyang layunin, makisama sa kanila upang sila ay maakay niya patungo sa pananalig at pananampalataya sa mabuting balita. Pero magkaiba man po ang ginawa nila ni Juan Bautista, ito po ay naglalayon lamang na ituon tayo sa pagdating ng mabuting balita. Pero ang mga tao walang pinaniwalaan sa kanilang dalawa. At ang makikita po natin dito ay hindi yung failure ng kanilang pagpapahayag ng mabuting balita, kundi ang katigasan ng loob ng mga tao. Tayo pong mga Pilipino, madalas naghahanap po tayo ng mga pari na magaling magpaliwanag. Ako man po, hanggang ngayon, nakikinig pa rin po ako ng homilya ng mga paring alam ko pong magaling magsalita. Pero sana huwag po natin isipin na yung ating pagiging mabuti nakadepende sa galing ng mga paring magpaliwanag ng salita ng Diyos. Dahil sa katotohanan lang naman po, kahit gaano po kagaling yung nagpapaliwanag, kung yung puso po ng taong nakikinig ay talagang sarado, wala rin pong mangyayari. Kahit gaanong nakakatawang kwento ang ipaliwanag ko sa inyo o kaya magtatatumbling po kami dito sa harapan ninyo, kung ang puso po natin ay sarado sa pagdating ng mabuting balita, baliwala po ang lahat. Alam po ninyo kung tutuusin, halos lahat naman po ng nilalaman ng salita ng Diyos, halos pare-pareho lang naman po ang mensahe. Ano po ba ang kahuli-hulihan nito? Halos pare-pareho lang po. Tayo'y magkaroon ng pananalig sa Diyos. Yung pananalig sa Diyos, itutulak po tayo niya na gumawa ng kabutihan. Diba? Diyan lang din naman po natin mabubuod ang lahat ng sinasabi sa atin ng Panginoon
maging mabuting tao. Pero sa lahat po ng mga napakikinggan natin, ang talagang mas mahalaga ay yung kahandaan po ng ating mga puso na pakinggan ang salita ng Diyos. At diyan po magsisimula ang ating pagbabago. Diyan po magsisimula ang ating pagiging mas mabuti sa bawat araw. Makita po ninyo, ang Panginoong Hesukristo na po mismo ang nagsasalita sa kanila. Ang Diyos na po mismo. Pero mayroon pa rin mga hindi naniwala. Nawa po mga kapatid, iyan po ang hilingin natin sa Panginoon na biyaya sa araw na ito. Nawa ang atin po mga puso mas maging malambot, mas maging bukas sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil kagaya po ng paulit-ulit nating sinabi sa Salmo, ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Nawa po tayong lahat na naririto sa liwanag humantong sa pamamagitan ng pagbubukas ng ating mga puso sa salita ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. May pananampalatayang ilapit natin ang ating mga kahilingan sa amang nagnanais na ang lahat ng tao ay magpaunlak sa kanyang paanyaya sa piging ng buhay na walang hanggan sa langit. Ang atin pong sasambitin, Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang simbahan dito sa lupa, naway magpatuloy sa paglago at manghikayat na higit na maraming mga tao sa piging ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mayayaman at gayon din ang mahihirap, naway hindi humanap ng mga dahilan upang maiwasan ang tawag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway tumugon ng tapat sa panawagan na magsisi sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat naway magtalaga ng ating mga sarili sa pagtataguyod ng layunin ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga yumao naway mamuhay sa tahanan ng Panginoon at magdiwang sa piging ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Sandaling katahimikan, idulog po natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami upang makasama mo sa iyong kaharian. Sa aming panalangin para sa aming kapwa, tulungan mo kaming maisama sila sa piging na inihanda ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat, pag-aalay. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahain inihanda, ngayong si San Juan Diego ay ginugunita. Pagkalooban mo kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Yesu Kristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hiniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, paturo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong gunuginita si San Juan Diego ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami pagindapating makasalos sa iyong sariling buhay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po ay lilisan na po sa ating parokya ang krus ng Sierra Madre. Ito po ay magkakaroon po ng ritual para sa paglisan nito sa ganap na ika-6 ng umaga bago po tayo magdiwang ng banal na misa bukas ng 6:30 ng umaga. Kaya hinihiling ko lamang po na sana po ay makapagsimula po tayo ng pagdarasal ng Santo Rosario ng 5:30 para pagdating po ng 6:00 pag nandirito na po yung mga kawani ng Diocesan Ecological Environmental Program ay masimulan po natin ang ritual ng pamamaalam. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan,
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay inilaan mo para ang kahinaan namin huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mong kami nagpaparangal sa pagsilang ni San Juan Diego sa kalangitan ay makadulog sa iyo sa pagtalunto namin sa kanyang pinagdaanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagampay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit ni yung masasama, upang sundan niya ang kaniyang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon, siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Saan ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito,
matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa mabuting balitang napakinggan po natin, para po bang naglalabas ng hinaing ang ating Panginoong Hesukristo? Sapagkat parang sinasabi niya po na hindi po niya malaman kung saan ba lulugar. Noong si Juan Bautista nagpunta, siya ay disiplinado. Ang tawag po sa Ingles ay ascetic. Ibig sabihin lahat po ng pagdidisiplina sa katawan ay ginagawa ni Juan Bautista. Di po ba narinig natin sa Ebanghelyo noong nakaraang linggo, ang kanyang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Yun lamang ang kinakain ni Juan Bautista. Pagpapakita na siya ay disiplinado sa kanyang sarili. Ngayon naman po ang Panginoong Hesukristo, bagamat siya rin naman po ay nag-aayuno, marami pong mga kwento sa mabuting balita na mapapakinggan po natin na siya ay nakikipagkasiyahan sa mga tao. Diba kaya nga po nagagalit sa kanya ang mga Pariseyo sapagkat si Jesus nakikita nila nakikipag-inuman at nakikipagkainan sa mga makasalanan. Ibig sabihin po ang naging pamamaraan ng Panginoong Hesukristo ay pakikipamuhay at pakikisama sa mga tao. Iyon lang naman yung kanyang layunin, makisama sa kanila upang sila ay maakay niya patungo sa pananalig at pananampalataya sa mabuting balita. Pero magkaiba man po ang ginawa nila ni Juan Bautista, ito po ay naglalayon lamang na ituon tayo sa pagdating ng mabuting balita. Pero ang mga tao walang pinaniwalaan sa kanilang dalawa. At ang makikita po natin dito ay hindi yung failure nung kanilang pagpapahayag ng mabuting balita, kundi ang katigasan ng loob ng mga tao. Tayo pong mga Pilipino, madalas naghahanap po tayo ng mga pari na magaling magpaliwanag. Ako man po, hanggang ngayon nakikinig pa rin po ako ng humiliya ng mga paring alam ko pong magaling magsalita. Pero sana huwag po natin isipin na yung ating pagiging mabuti nakadepende sa galing ng mga paring magpaliwanag ng salita ng Diyos. Dahil sa katotohanan lang naman po, kahit gaano po kagaling yung nagpapaliwanag, kung yung puso po ng taong nakikinig ay talagang sarado, wala rin pong mangyayari. Kahit gaanong nakakatawang kwento ang ipaliwanag ko sa inyo, o kaya magtatatumbling po kami dito sa harapan ninyo, kung ang puso po natin ay sarado sa pagdating ng mabuting balita, baliwala po ang lahat. Alam po ninyo kung tutuusin, halos lahat naman po ng nilalaman ng salita ng Diyos, halos pare-pareho lang naman po ang mensahe. Ano po ba ang kahuli-hulihan nito? Halos pare-pareho lang po. Tayo'y magkaroon ng pananalig sa Diyos. Yung pananalig sa Diyos, itutulak po tayo niya na gumawa ng kabutihan. Diba? Diyan lang din naman po natin mabubuod ang lahat ng sinasabi sa atin ng Panginoon, maging mabuting tao. Pero sa lahat po ng mga napakikinggan natin, ang talagang mas mahalaga ay yung kahandaan po ng ating mga puso na pakinggan ang salita ng Diyos. At diyan po magsisimula ang ating pagbabago. Diyan po magsisimula ang ating pagiging mas mabuti sa bawat araw. Makita po ninyo, ang Panginoong Hesukristo na po mismo ang nagsasalita sa kanila. Ang Diyos na po mismo. Pero mayroon pa ring mga hindi
naniwala. Nawa po mga kapatid, iyan po ang hilingin natin sa Panginoon na biyaya sa araw na ito. Nawa ang atin po mga puso mas maging malambot, mas maging bukas sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil kagaya po ng paulit-ulit nating sinabi sa Salmo, ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Nawa po tayong lahat na naririto sa liwanag humantong sa pamamagitan ng pagbubukas ng ating mga puso sa salita ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. May pananampalatayang ilapit natin ang ating mga kahilingan sa amang nagnanais na ang lahat ng tao ay magpaunlak sa kanyang paanyaya sa piging ng buhay na walang hanggan sa langit. Ang atin pong sasambitin, Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang simbahan dito sa lupa, naway magpatuloy sa paglago at manghikayat ng higit na maraming mga tao sa piging ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mayayaman at gayon din ang mahihirap, naway hindi humanap ng mga dahilan upang maiwasan ang tawag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway tumugon ng tapat sa panawagan na magsisi sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat naway magtalaga ng ating mga sarili sa pagtataguyod ng layunin ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga yumao, naway mamuhay sa tahanan ng Panginoon at magdiwang sa piging ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Sandaling katahimikan, idulog po natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami upang makasama mo sa iyong kaharian. Sa aming panalangin para sa aming kapwa, tulungan mo kaming maisama sila sa piging na inihanda ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat, pag-aalay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahain inihanda, ngayong si San Juan Diego ay ginugunita. Pagkalooban mo kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Mahipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, paturo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong gunuginita si San Juan Diego ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami pagindapating makasalo sa iyong sariling buhay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po ay lilisan na po sa ating parokya ang krus ng Sierra Madre. Ito po ay magkakaroon po ng ritual para sa paglisan nito sa ganap na ika-6 ng umaga bago po tayo magdiwang ng banal na misa bukas ng alas 6:30 ng umaga. Kaya hinihiling ko lamang po na sana po ay makapagsimula po tayo ng pagdarasal ng Santo Rosario ng 5:30 para pagdating po ng alas 6, pag nandirito na po yung mga kawani ng Diocesan Ecological Environmental Program, ay masimulan po natin ang ritual ng pamamaalam. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.